nag-cut balogan, daybird siya. Nakasolo siya ng butasan dito sa amin sa Upland. Tapos producer ko na rin siya. North to south din. Sa akin kasi kahit hindi pa sila nakasalang, kung ano yung kinakain nila, tinutukuhan nila, gaya ng grits, meron sila lagi. Makondisyon yung katawan nila. Kasi gumagamit din ako ng... Ito pala si Taki. Super set winner, 7 laps, complete clacking ng south. 9th overall siya. Kaso naka all bird siya kasi kusaro naka-test breed lang siya noon, yung magulang niya nga, yung si Jong, tsaka yung si Jen. Ito yung kauna-unang anak nila. Isang clutch lang siya bale. Nag 9 overall agad siya. Oh, yun so. Tapos nung binirid ko na siya ng tatlong sunod na south, puro nag-superset ang anak niya. Ang galing. Tapos naglalap winner din. Nag-anak siya ng lap winner. Oh, karamihan sir nung mga inanak nito naglalap winner. Naglalap winner. Recently nitong last south, nag-lap placer siya ng Matnog. Oo, yun. First ng JMT Cup, second ng Young Bird, third ng Old Bird. Ang galing nito mga kaibon, no. Pag derby, mas lalong bumibilis. Sa derby kasi ito nung nilalaro ko, average lang siya, lagi nasa mga 900 lang. Pero nung nag-cut balogan, daybird siya. Nakasolo siya ng butasan dito sa amin sa Upland. Ang galing nito. Ano po palang bloodline na to, sir? Sir, Jong siya, EBK cross ni Jen. Yung nanay niya, Jimmy Gunn. Jimmy Gunn Bali, ang pinaka-base blood niya. Kamukha siya ng nanay niya, kung makikita nyo. Ito yung nanay niya. Ito yung nanay, oh. Kamukha niya. Sir, okay lang. Bukasan ko lang saglit, sir. Yan ang nanay niya. Ito yung nanay, oh. Kaya pala kamukha nga, oh. Yan. Kisig, oh. Kahit yung kapatid niya, tingnan mo yung tsura. Iisa itsura nila, di ba? Ito yung kapatid, oh. Yan. Super set na rin siya, yan. Kapatid niya, iisa itsura nila. Halos, hindi naman kaliitan. Hindi siya, medium lang. Medium size. Small to medium. Oh. Pero, kung gusto ko sa kanya, tong ibon na to, talagang uwi lang ng uwi. Tapos nagulat nga ako, hindi ko siya inaasahan na magkaklak siya ng Tacloban. Bakit, sir? Hindi naman siya ganun kabilisan nga. Kasi nga, ang inaasahan ko, yung si Taki-Taki, bali half sibling nito. Kapatid niya sa ama. Kasi nga galing na siya ng Tacloban, baka ako mas mauna. Siya yung nag-clock ng Tacloban, siya yung tapos ang ganda pa ng ranking nun. Ito kasi marami pa kaming live nun nung bago mag Tacloban Tapos siya, bali sa All Bird 10 lang silang nag-live. Pang-siyam nga siya nag-superset. Galing nito. Yan. Tapos producer ko na rin siya. North to south din. Kasi recently, yung pagudpod ko, anak niya. Bago yung mga anak nito nung nakaraang south, mga nag-superset winner ko na, lap winners. Yung iba. Overall din. Galing. Nag-anak na rin siya ng overall. Oh, ayos. Bali, ilan po pala sir yung pauwi nyo ng, ng pagudpod? Bali, 5 silang kinala ko. 4 yung live, isa butas kasi umikdog sa truck. Yun. Anak din nito. Yun, pero nag-crack siya ng pagudpod. 5 out of 5 ako dun. Ayos. Pero sir, bago mag-derby, ilan po yung nilaro mo? Bago mag-derby, bali, start ng derby, sila 12. Basta may higit 10 sila Yung iba, hindi ko na nalaro kasi sumalpok. Yung iba, yung katulad yung kapatid ni, yung si Don't Me, yung kapatid ng dalawa kong winner, siya, third lap, siya, yung parang, hindi ko alam kung saan sumabit siya pero umuwi pa rin siya. 2 weeks siya hindi nakalipad. Kaya hindi ko na pinili talagang Although nasa bloodline naman niya yung winner. Ngayon, nilalaro ko naman siya ng south. Naka-recover siya. Abangan pa natin sa mga susunod na karera yung mga magiging anak nito. Inulit ko lang yung pairing ko ng North, yung sa pagudpod, yung ito, tsaka yung Paris niya. Yun. Inulit ko lang. Yun. Pero ikaw po pala Sir Richard, paano po mag-prepare ng mga breeder bago sila isalang? Hindi ko naman masyadong kailangan ang ibon kasi, yung mga breeder ko. Kung ano yung ginagawa ko sa mga flyer ko, yun din kung ano kinakain nila, yun din. Kung anong iniinom nila, ganun din. So hindi ko na kailangan pang magpurga kasi nagbibigay nga ako ng bawang. Yung bawang kasi yung ginagawa ko, umaga pa lang,
pagkapainom ko sa kanila ng apple cider, tatanggalin ko na yun, uuhawin ko sila. Tapos yung bawang, bababad ko sila umaga hanggang sa hapon magpakain ako. Bali yung bawang sa hapon nyo pinapainom, sir? Maghapon yun, nakababad sa tubig. Siyempre, sila, aalisin din tubig nila. Uhaw na uhaw. Pagkainom ng apple cider? Mga isang oras lang, bababad ko yung apple cider. Patanggalin ko na yun, tataob ko na para uhaw sa pagbigay ko ng Nung hapon? Oo, na sila. Kaya hindi ko na masyado kailangan mag-flushing. Kasi natural lang yung gamit ko. Kasi malaking tulong yung bawang, sir, sa ibon eh, no? Oo, napakataling tulong nun. Lalo na, di ba, natural antibiotic yun. Kaya hindi ako gumagamit ng mga pang-flushing. Although meron ako dyan, pag yung in case na hindi kaya ng mga ganong natural, magbibigay ako. Pero madalang talaga. Lalo pag flyer, hindi ako nagbibigay ng. Bawang lang talaga. Tsaka yung apple cider, yung pinaka-flushing sa kanila. Yun. Makita mo naman sa kanila eh, pagka yung hipo mo, tapos yung pag nakita mo sila tumutuka, kahit nakalagay sila sa stock lock, makita mo, ang gagano lang kumain para mga flyer lang. Magpapakain naman kasi ako umagat hapon, hindi ako nagwa-one day feeding. Wawa ibon eh, no? Ano lang, hindi ganong karami, at least umagat hapon tumutuka sila. Naawa ko sila sa ibon eh. Ayoko yung one day feeding lang, kahit lalo sa flyer. Hindi ko mas okay sa akin yung kahit tumuka sila. Basta kahit hindi ganun karami, basta tutuka sila, hindi ba nalilipasan. Yun. Thank you, sir. Yun ang ko sa breeding. Tapos yun nga, hindi ko masyadong nilalaspag sila hanggang 2 catch lang. Tapos 2 class. Kasi meron kung halimbawa, kung gusto ko silang i-breed, kung gusto lang, katulad dito, yung galing kay Sir Marvic, umitlog na yan eh, pinayaya ko lang. Okay. Pinayaya ko lang para hindi malaspag yung. Tapos sunod na clutch, yun na, sila na magsusubo na. Yun. Para hindi masyadong malaspag yung yun ang ko sa kanila, technique ko. Nagpapayaya ako. Yun. Pero pag yung katulad nila, yung mga golden pair ko, sila talaga yung pinagsusubo ko. Tapos hanggang 2 clutch lang, sir? Hanggang 2 clutch lang ako. Kasi although, kaya ko naman yun eh, kahit hanggang 2 clutch, kung bibilangin ko sila. Kasi hindi naman nga ako nagpaparami ng ganong karami. Nakakukota ko naman yung ibon. Nakakukota ko yung young bird. Nakakahabol ako sa mga si Boss Marvic, pag nag-gaano siya ng norte, nagbibreed siya, sabi niya sa akin, kundi March, April na eh. So napakabata ng ibon. April. Magsisimula ng July. Ay, ang bata nga. Siya mag-breed. Yun ang niya, yun ang... Hirap pa naman ata, sir, pag bata tas mga siya, ano? Sa kanya hindi. Gagaling ng ibon niya. Talagang, basta umidad lang sa kanya ng 5 months, okay na daw. Okay, so. Nasa kanya yun. Palibasa, marami siyang breeder, kakain niyang payaya, nakapagparami agad siya. Yun, nagtatanong-talong din ako sa kanya tungkol sa mga breeding. Kasi ito nga, yung kinuha sa kanya, tinanong ko kung mali. Kaso, ayun, sabi niya, ayos yun. Kasi, sir, yung breeding pa naman, lahat ng sinasabi, gold daw yan eh. Talagang napakahirap. Sila, kahit na, hindi mo rin masasabi talaga na talagang tsambahan pa rin. Pero kung halimbawa, yan, kasi meron ko ng golden pair, hindi ka nakakaba-kaba. Di ba? Alam mo na maglalabas sila ng winner. Yun ang kagandahan sa mga, yung mga, basta nasa bot bloodline ng magulang, nananalo, hindi ka na nalalayo sa panalo. Yun. Hindi ka na nalalayo sa panalo. Basta nasa bloodline nila yung nananalo. Yun na, hindi ka na mangangapa. Nasa nasa paglipad mo na lang yung sa sistema mo, kung paano mo sila yan. Yun. Thank you, sir. Yun, Sir Richard, ikaw po, anong mga madalas mong gamitin kapag breeding na? Kunyari, mga nakasalang na po yung breeder. Sa akin kasi kahit hindi pa sila nakasalang, kung ano yung kinakain nila, tinutukuan nila, gaya ng grits, meron sila lagi. Hindi nawawala. Inistakan mo, sir? Kahit nasa stock lock sila, lagi silang may grits, probiotic. Kasi yun lang naman ang ginagamit ko eh. Grits lang ako eh, mostly grits lang. Pagdating kasi ng kinukondisyon ko sila, sinusubukan ko lang sila ng mga calcium, multivitamins, para sa naman sila, makondisyon yung katawan nila. Kasi gumagamit din ako ng Respijon, yung pampalakas ng similya. Okay. Gumagamit ako nun pampalakas ng similya, para yung yung pampalakas ng fertility. Yun ang inaano ko sa kanila, kaya pag bihira akong laging yun ang naano ko naman siya eh. Lagi siyang ganun, tas kahit na
Pag nakita mo yung itlog nila, pati katawan nila, kahit nagsusubo sila, hindi nababago. Hindi nababago yung ano nila. Yun. Tapos nagdadagdag lang ako ng pellet pag may mga young bird na sila. Ah, Hindi naman malaspag yung ano, kasi nutrients yun eh. Kailangan nutrients ng bot eh. Parents tsaka nung young bird. So, nagdadagdag ako ng pellet sa kanila. konting pellets lang, sir. Ano sir, alam mo yung chick booster? Ah, chick booster. Yun ang pinapakain ko. 1 week bago magpisa ang mga sila, Sinasanay mo bibigyan na. ako nun. Pampadagdag din ng ano yun eh, ng gatas nila. Pinaka milk nila, crop milk ng ibon. Pampagaling. Ano rin yun, parang anti-coccidiosis din yung umiipot ng dugo. Maganda rin yun sa inakay. Hanggang sa paglaki na, sir, may halo ng chick booster. Hanggang ano sir, hanggang hiwalay ko na sila. 1 week bago maghiwalay ako, natanggal ko na yun. Para masanay sila tumuka ng grains naman. Ah, kasi hindi okay. pa ako nagpapakain ng pellet pag flyer na eh. Ah, opo. Grains na yun hanggang sa basta bago mag 1 month, 30 days sila. Hindi ako nag-backlash ng mga 25 days. 30 days ako. Pag nakompleto na yung pakpak dito, yun, ko sila, separate ko na sila sa isang kulungan, sama-sama sila. Pero ikaw po, sir, nagamit nung nung pula-puti. Calcium. Calcium tsaka multivitamin. Sa mga young bird. Gaano katagal, sir? Hanggang sa paghiwalay ko din sa kanila. Ano? Pag inakit ko na sa loob, doon, tsaka ko siya titigilan na nun. Yun na yun. Kasi kita ko na, ang young bird, unang lagay mo pala, nakakapit na agad sa viewingan ko eh. Sa injury ko. Ibig sabihin, malakas yung buto nila. Hanggang inaano ko talaga. Di ba yung mga nagtuturo sa akin, nung baguhan pa lang din ako. Talagang pula-puti talaga. Mula inakay pa, no? Mas kaysa yung mga yung mga digestion. Hindi ako pula-puti lang. Ano yun, sir? Alternate? Araw-araw, sabay sila. Sabay po. Sa gabi, sinusubukan ko din yung mga yung mga breeder. Naman meron silang Anong sinusubo mo, sir? Yun din, sir. Sabay din. Oo. Sa gabi naman, minsan pagka tinatamad ako, sa gabi sabay na sila, yung young bird tsaka yung magulang. Para hindi na magsusubo, sir, Hindi na yung... magsusubo. Yun ang inaano ko sa Yun, maraming salamat, sir. Yun, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy niyo suporta, mga kaibon. At yun, syempre, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Boss Renz, Boy Dibo, Water. At sa mga batang panser dyan, kay Boss Aldrin Lop, at kay Kyloy Lop, at kay Jensky Lop. Ayan, sana magkarera na din kayo. At shoutout kay Wano Bungin. At syempre, shoutout din kay Benjo Lop TV at kay Sean Domondon. Ayan. Shoutout din kay Boss Jasmir Yarinyas Lop at kay JCO Lop at syempre kay Master Pogi Guapito. At panghuli, shoutout kay Jepoy Lop TV. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta ang lahat. At abangan nyo pa yung mga susunod kong Palop visit yun. Bali yung part 5 pala, abangan nyo. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.